kung ako, okay ra sa kuwagig wala ko dres politika. Kira gyud kayo. Amot sinaan na nila nga gusto gid nila 20 years. You know, this is the exact template. Katong mapamang ko natawa to 1960s kana nag-plebiscite sila kaning People's Initiative nila karon. This is the exact template na ilang ginabuhat that made them stay in power for around 20 years. They're just replicating that kind of template. Maura yun na, walay ko andiya. In order for them to stay in power, to preserve themselves, ilang mga ambot sa mga gusto ng dato, ramta kayo ng mga tawanan eh. I'm ready to die, or maybe leave the Philippines, you know, like if some country will accept me, you know, for political asylum. I'm just letting everybody know, kay lisod ni, punta, dawaton ko ninyo diya, takas na lang ko. Usap ha? Mr. President, kung wala kay gugma, o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman pong muli ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At ang ating pong matutunghayan ngayon ay si Sebastian Duterte, si Mayor Baste ng Davao City. Amazing! So, siya po yung pumalit sa kanyang ate na si Inday Sara Duterte sa Davao City. So, ito po ang kanyang speech sa Davao City sa harap ng libo-libong mamamayang Pilipino dito sa Pilipinas na kinausap niya. Ito yung mga taga Luzon, taga Visayas at particular sa Mindanao. So halo-halo na po yan. Luzon, Visayas, Mindanao ang kanya kinakausap dito. Dahil hindi naman nating may tatanggi na marami pong suporta dun sa rally nila sa Davao City. Tinatawag nila itong peaceful rally or prayer rally doon sa Davao City. Patungkol ito doon sa nangyayari na mga sigalot sa loob ng ating gobyerno na kasama na rito yung mga tinatawag na korupsyon sa loob ng gobyerno. Kasi guys, hindi ko mo korupsyon ang ating sinasabi. Ang korupsyon po ay maraming meaning o kahulugan. May korupsyon dyan sa pagdidesisyon, may korupsyon dyan sa, siyempre, pera, at may korupsyon din yan sa sang-ayon sa mga maling ginagawa sa loob ng gobyerno. So, hindi lang po sa pera ang pinatutukoy ng korupsyon. Marami pong meaning ang korupsyon. So, yun nga, sasambitin niya dito kung ano yung suporta niya sa mamayang Pilipino, yung mga hinaing ng ating bawat isang mamayang Pilipino dito sa ating bansang Pilipinas, dito sa ating inang bansang Pilipinas. So, nakikisimpatya siya sa kanyang ama. Dahil Duterte siya eh. Duterte siya na may pagmamahal sa bayan nating, inang bayan nating Pilipinas. So, tunghayan na po natin ang kanyang speech. At meron po tayong subtitle. Kung hindi tayo nakakaintindi ng Bisaya, yung pong subtitle ay makapagpapaliwanag sa inyo kung ano yung kanyang sinasambit dito sa kanyang speech sa Davao City, kaharap ng libo-libong mamamayan ng bansang Pilipinas. So ito na po guys. At siya nga pala guys, bago ako makalimutan, gusto ko po munang magpasalamat sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa ating mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. Maraming salamat po sa inyo lahat. So ito na po guys, si Mayor Baste or
Sebastian Duterte ng Davao City. The same sentiments. So, actually, sa totoo lang, hindi ko alam if I'm the best person to point out sa mga sentimento ko. Kasi, first of all, nagsimula ito dahil sa quarrel between ang aking the Vice President and nang itinawag niya na tambalos-los. Diyan man yan nagsimula lahat kasi. But ayoko na tumaan doon sa kasi marami akong ayoko na tumaan doon sa whoever is around the president that's creating this chaos or letting this happen. So, ako, magsalita lang ako. I'll try to be objective as much as I can. Kasi mahirap eh. Duterte din ako. Kapatid ko yung you know what I mean. So, ako, Mayor Mangkodres Davao. I am the city mayor. Unang-una sa tanan, let's talk about crime. Okay? Yung time ng tatay ko, yung former president, si Rodrigo Duterte, meron man talagang clear na campaign against drugs and criminality. So, actually, na-anticipate ko talaga na pagbaba niya, there will be a resurgence ng mga ganitong activities. Kasi nga, for 6 years, 6 na taon na sila, wala eh, di sila makalihok. And there are, syndicates and these people, wala man lang ibang alam kundi krimen. So, may rubber band effect talaga yan. So, paghila dito, kasi si PRD nga, very strict on these matters. Pag naog niya, pagbaba niya, pagbuhi ato, labyog, it's like a rubber band. Hapak na sa pikas. So, wala na si PRD karon, balik ang droga. Makita man ninyo, in less than a year, Tama. makita ninyo, mga pulis naka-uniforme naa sa Senado, unsay isyu. Sila'y gadula o droga. Yeah. And what does this tell us? Bumalik ang droga. Ano yung mangguna? Presidente kay, moderitso na lagi ko, di na kumuagi nga si Tambaluslos, si Ngani, o kana si ang asawa, si Lisa Marcos. Hinaan na nandito na tayo lahat eh. Di na ko moderitso ka, I will, diretso na ko. Ulsa pamandi ay, atik-atik pa tangas, Tambaluslos atong pasanginlan, si Juan, Lisa Marcos, sos. Kainanglan, kung suta ning may mga Tagalog diri no, nato mga bisita, so I need to talk in Tagalog ba. Oh. Kailangan may pronouncement ka talaga. Kung ano yung nangyari, the previous administration that was successful, ang imuha na your responsibility nga ikaw yung nagpalit, you have to keep that up. Tama. Tama. Nakita na to, wala.
Karon, kung wala, o kato mga bad elements, o kani mga nawala gyud, di balik gyud. Kung ako, durugista ko, drug lord ko, pila ka bilyon nawala, 6 years, lugi na ko. Dili na ko makapaskwela sa akong mga kuwan sa laing nasod. Wala, mubalik yun na kay mubawi na negosyo na nila eh. Duterte. 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 Ako ba'y pasangin lang na ni mo? Mutagan ko Indonesia pagkahuman ani. Dito ko magtago. Tinuod man na akong ginaingon. Tinuod man na. Mo bitaw dire. Ay na lang mo pangutan na pero I had to work in the shadows. Nga isa pa, okay. Let's move on. Klaro man na, no? Those are very clear situations that we are seeing now. So, kaning droga manggod, parehana, and activities of the like, pag naana sa gubot yun na imong lugar. Gubot yun na. Kumuingon ang mga tao, kaning mga di gusto mo dula og patas, ayaw maglaro ng patas pa. Siyempre, then everybody will think that it's okay. Dili man nimo badlungon, kinahanglan nimo badlungon nimo mo. O karon. Okay, moving on. Kani medyo this is about Davao City. Namantay, we have big ticket projects. So we have, meron kami nitong modernization of Transpo, which is the bus system, and the waste to energy. That is what we want for Davao. Okay. And we cannot fund Komento muna natin yung medyo unang sinabi expensive niya. yun eh. So, yung unang sinabi nga niya, saan nagsimula ito? Sabi nga niya, yung away ng kanyang ate, si Inday Sara, na tinawag na tambaluslos. Hindi niya ganong kinlaro kung ano yung pinagmulan nun. So guys, ang nalalaman nating pinagmulan nun, yung tinanggal, pagiging Deputy Majority Speaker si Gloria Macapagal Arroyo, dating presidente. So doon nagsimula yun. Siyempre, sumama ang loob ng ating Vice Presidente sa Inday Sara. So umalis siya dun sa posisyon niya, dun sa I don't know kung sa Uniteam o kung saan man. Dahil nga bakit mo ginanon yung aking kampe? Ba mga kampe kailangan minamahal din 'yan. Nakisimpatya lang siya. So umalis siya sa posisyon niya dahil sa pagkakatanggal ng ating dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Na-i-vlog ko na rin 'yon ng nakaraan. And then, sinasabi nga niya, ang mga Duterte nakikitang inaapi na ang mamamayang Pilipino dahil nga dyan sa People's Initiative, sinundan ng mga, kumbaga, yung budget ng Vice Presidente, yun yung pinatutukoy niya rito. Na, kumbaga, bakit nyo ginaganito yung taong bayan? So, tapos, inaalipustan nyo pa ang aking ama, ang aking ate. Di siyempre, titindig siya. Tapos, yung kanyang kapatid, hindi lang niya kinlaro ng gusto eh. Yung kanyang kapatid na si Pulong Duterte, imbis na may 1.5 billion na budget sa kanilang distrito, sa Davao, ginawang 500 million. Yun naman sinaad ng ating si Congressman Pulong Duterte. Sinabi niya yun. Naging 500 million na lang. Imbis na 1.5 billion ang kanyang budget dun sa kanyang distrito, ginawang hinati. Naging hindi hinati, 1/3 or 1/3 nga. Imagine. So ano gagawin niya doon sa distrito niya? Di syempre, siya ang mapapaano sa taong bayan doon, mapapasama dahil ba't hindi niya pinaglaban? Syempre, pinaglalaban niya. Ang problema, wala hawak nila yung budget nag-iisa siya, sila may unification kagaya nung House Bill number 1414 na magkakaisa-isa sila.
Diba? Kung naalala nyo yung House Bill 1414 na pinasan nila sa mababang kapulungan. So, yun. Kaya si ating Mayor Baste ng Davao City, tumindig na rin. Kasi unang-unang iniisip niya, ang kanyang pamilya, bakit ginaganon nyo? Ang taong bayan, bakit nyo ginaganito? So, nag-usap na siya. At first time to guys, na tumindig siya at nagsalita ng mga ganitong words sa harap ng libo-libong mamayang Pilipino dito sa Pilipinas. Kasi ang nagpunta dyan guys, from Luzon, Visayas, at dito sa Mindanao. So, nakita niyo naman yung video, talagang umaapaw ang mga tao doon sa Davao City. So, ituloy po natin. Ito yung sa kanyang proyekto naman sa kanyang lungsod. The national government lang talaga yung may kaya dyan. But anyway, I have to cut the long story short because I cannot elaborate on this kasi medyo Davao to eh. We're talking about how it anyway. May instability kasi ngayon. So, Congress, ito, yung Vice President, ngayon, Senate, sila hindi na nagkakasundo. Yan. So, unsa man eh. You have, kung executive ba, daghan man ta, some of you here might be executives, and or some executives on how they handle things. You have every opportunity, power, and authority to fix what is broken. Kung unsay kay nang lag-repair, pwede man na nimo ayuhon. Well, naatay separation of powers. Na executive, na legislative, na judiciary. Pero, unsa may pulos anang hierarchy na to. Kaya magitay, number 1, presidente, number 2, vice president. Oh. Kunya karon, maunang, moderitso ko siya kay di na lang yun mo tarungon. Di mo na lang talaga ayusin. And this has been going for a year. Nag-start na mga August eh. So almost a year. Kung executive ka, ambot, tulog ka, o wala ko kabalo. Kamu ba? Ako okay ra. Nga naman, para man istong nasod. Bagoy lapot. Dili. Wag yun pa. Yung sa Binisaya pa, wag yun. Wow, good. Wag yun. Anak, manggod na. Kung ikaw gani, mutong-tong kagusa ka posisyon, unya, mas naglapaw, ay sorry mga Tagalog, i-subtitles na lang na ninyo. Paano kami? Any Mas subtitle? naglapaw ang imuhang gugma sa imong kaugalingon kaysa sa imong nasod, ing-ani gyud ang mahitabo. Kani, kabalo mo unsay pinakasakit gyud para sa as the local executive of Davao City, ano mga LGU. Ako, I am 36 years old. 36 anyos ko. Bata pa. Then, lumaki ako dito sa Davao. Born and raised yun ako dito sa Davao. Mula nung pinanganak ako hanggang until 2 years ago, Davao City has been infested with insurgency. May NPA kami dito. Karon, sino ang nagbuwis ng buhay? Kinsay nagsakripisyo? Kinsay ni Antos matog og bukid? Musaka og bukid.
kay para, to keep peace and order. Ang polis ug sundalo nga dugay nag-antos ang mga lugar diha. Unya karon kay tungod naalang mo'y ambot unsa man kay problema ninyo sa Vice Presidente, wa ko kay baw. Tanan kalaban atong niaging administrasyon, lahat ng mga kalaban ng dumaan na administrasyon, inyong ginakauban. Mauna inyong ginabuhat. For I do not know what reason yun and for what necessity. Kaya karon ang nag-antos, kita, kami, mga taga Davao, kato mga probinsya, nga taga pag NPA, nga dugay kaayo, kinawala naman unta na, kay para makahimo na ta, magamit na nato Toyota, wa na isamok, ibalik na po nagkaroon na ng peace talks nila. Ngano, mangutana ko nila, kini si BBM, ikay ni Sakag Bukid, sundalo ka, ikay polis nagbantay dito sa Pakibato ug Marilog. Yun. Isayunan mo sa mga kinabuhi nga nawala diyan, nag-antos. Mga natibo diyan, giilat diyan, gihimong NPA. Ayunan mo, kay wala mo ni Agi anak. Malamang, ikaw matulog ka, nakikutson, hindi, nakiunlan. It's easy for you. Oh, But what of those people who are there who are suffering? tama. Napabayaan na. Patay giguani ba? Duterte. Ayaw lagi. Diba mo, before ko before ako pumunta dito, inisip ko na talaga, anong bangka yung sasakyan ko? Ana ba? Initan ko, ba? Senador yan. Bitaw, ever since pagsugod na ko, nga pagkamayon na ko, di kay ko vocal because 36 years old ko, ako mga anak gagmay pa. Di na ko gusto nga they will miss their father ba. Pero sometimes, di man good makaya good. We're talking about not only the city, but the entire country. Musukol yun ko. Musukol yun ta. Usa ginahulat na to. Kay tungod lang ana, their need for self-preservation, you will create all of this. And who is responsible? Kinsa man? Uban na tas Indonesia. Dili na mingaw kay nana koy katulag chikitsa dito tongits. Inom dayon ta. At least ako'y kauban, timanan ta ka. Timanan ta ka. Pag initan ta, kitan doha dito, uban ta. Kapuya, no? Apoy ba? Ultimately the point is, naman gud ta, the previous administration, mula, lisod ni paminawan sa because I am a Duterte myself, ha? But if you want to listen, then you are free to listen. Well, kay PRRD, o kamo, nga idol man kayo, ako po, idol kay nako kamahan. Ipinakita niya naman na pwede mo man talaga ayusin yung isang bansa. Tama. Tama. Na pwede. If you only do it. Ngaron, ang problema, naanata dito, andun na tayo. Pira na po pabalik yung asa ng tae, dito na po padulong sa tae. Naayos na nga niya eh.
Ayos na ni Pangulong Duterte yun. Bumalik lang. Tungod lang, because of politicking, anak, politika lagi perme. Mga bitaw na, yung Pasko Fiesta, yun, gusto na ako kasi baro wala ko ilapot kay kayo ng tambalos-los. ng baboyan na. Well, ako, nanaba naman po ko, pero native man nga litson. Crispy na ko ganit. Kato, komersyal to na baboy. Kay, wala kay gaping, mga komersyal na baboy. Tumaba nga. Guys, tumaba, oh. Para na si Pulong. Oo na, insurgency. Oo na, because, that's all because, they are the enemies of the previous administration. Ilang I don't know, through the use of power, authority, and resources, which they have now. Anyway, abutas foreign policy po. Na naman siguro yung nagstorya na earlier, but, you know, ang punot dulo niyan, he is endangering the lives of innocent Filipinos. Yun. Tama. Kanay ang pagpapasok niya ng mga Amerikano dito. Well, kung mag-gera, well, at least ang Davao, magita mga taga Mindanao, iwit pa ta mabungkag kay sila man una sa taas. Oh, so dapat kayo talaga yung medyo mabalaka dyan. Yung mga taga Luzon dito ngayon. Kami kawawa. Oh, kayo una, pagpupay yan ba? Oh, diba? Oh. It's basically just that. He is endangering your lives. Wala lagi, wagyot. Mo gana, wagyot. Wagyot. Kaluluoy. Karon, napanang, ang katawanan nakakatawa nito nila ba? May presidente ka, tapos meron kang speaker. Drama ba? Drama. Kunwari, si Romualdez yung bad cop. Oh, niya, ang president good cop. Wala akong alam. Hindi na. Saba, di ay, presidente, mga kapalo, mga sinita po, dari, undanga di ay. Drama nga. O natuog ra po siguro, basig, at least nakatungog na ka, karon. So, komento natin ang bagya. Sandali lang. Lagpas kagayo. Yun nga, yung sinasabi niya rito, siya ay nagsusuri din eh. So, nakikita niya, nagkakaroon ng drama. Diba? Ang sabi nga niya, eto, si speaker, siya yung bad cop, kumbaga, masamang loob. Tapos, ito naman to the rescue, yung ating Pangulo, sasabihin, wala akong alam dyan. Wala akong alam dyan. So, yun nga. Pwede ba naman walang alam yun? Alam yun, siyempre. Paano ka naging Pangulo kung wala kang alam sa baba? Di ba? Alam niya yun. Naikomento ko lang ng konti kasi natuwa ako doon sa kanya sirambit. Tuloy natin. Pero, kanisa, look at this. We are all here now. Kita tanan, ha? Some people from Luzon, some people from the Visayas, and, from other parts of Mindanao. Why are we here? And whose responsibility is this? Iyaka. Kung nagtarong pa na sa, wala ta diri karon. Tama. Ako walang pamasahe kaya hindi ako nakapunta. Okay na the next following statements will be, it will be my own perception and my personal view of this president. You are lazy and you lack compassion. Alam na kung sino kausap niya rito. Yung lazy. Mauna, kaya yan,
we are unhappy. Oh. Ngano, napatay mo dali, kinalipay mo. May message na yan. Maya ka na. Because all of these things that he is causing is oppressing the people. Maumango na. Kay giuna niya ilang politika. Ilang self-preservation sa ilang politika. Wa nila giuna ang trabaho. So karon, imbes of opening up new opportunities, especially for those sa lower classes, kay para mo improve ang kinabuhi sa mga Pilipino, labi na sa mga kapos, iuna nila ilang mga kaugalingon. Mauna. Usa bagid up. Una-una ako ba? Kung ako, okay ra sa kuwag wala ko dress politika. Kira gyud kayo. Amo sinaanak nila nga gusto gid nila 20 years. This is the exact template. Katong mapamang ko natawa to 1960s kana na plebiscite sila kaning People's Initiative nila karon. This is the exact template na ilang ginabuhat that made them stay in power for around 20 years. They're just replicating that kind of template. Maura yun na, walay kuan diya. It's in order for them to stay in power, to preserve themselves. Ilang mga ambot sa mga gusto ng dato, ramta kayo ng mga tawanan eh. So, kunya na ako, I have to reserve some of my, kailangan ko i-reserve yung iba ko pag sabi because we have a bigger rally. Pero, I'm ready to die or maybe leave the Philippines, like if some country will accept me, like for political asylum. I'm just letting everybody know kay lisod ni punta dawaton ko ninyo diha takas na lang ko unsa ba. O dagan na ta mag-inom magasgasto na sa alak ron. Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. Yun. Magandam dagdako nga barko na gyud tani. May tagdawaton na sa Indonesia, Malaysia, na pa Vietnam, pili lang. Tatakas. Butuhan na to, konsensus lang asa ta manago. Joke lang niya yun. Matatapang ang Duterte. So, I'll see you later. Thank you kayo. May hapon sa inyong tanan. Yan. Thank you rin. Mayor. Then guys, so natunghayan nyo na ang mga sinambit ng ating butihing kagalang-galang na si Mayor Baste or si Bastian Duterte ng Davao City. So mga sinambit niya rito talagang pagmamahal sa ating inang bansang Pilipinas. Pinagre-resign nga niya kasi nakikita niya na nasisikil na rin ang taong bayan. So kagaya to ng kanyang ama at ang kanyang ate at ang kanyang kapatid na kongresista ni si Pulong Duterte na talagang ipinaglalaban naman ang bawat isang mamamayang Pilipino para sa kapakanan ng bawat isang mamamayan dito sa ating bansa. So nakita niya na talagang inaapi na. Hindi lamang yung kanyang kapatid na si Sara Duterte na inaalipusta nila, pinagtutulong-tulungan nila dyan sa Kongreso, sa lower house,
at yung kanyang kapatid din na si Pulong Duterte na binigyan ang kahilingan niya ay 1.5 billion para sa kanyang distrito. Ibinigay 500 million. Ano nga naman daw maitutulong nun? So, alam to ni Mayor Baste Duterte na talaga sinisikil na. At lalo na, ang kanyang ama ni si kagalang-galang butihing dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na papapasukin pa yung ICC. Meron naman tayong husgadong kumikilos dito sa ating inang bansang Pilipinas. Tapos magpapapasok kayo ng ICC na foreigner na wala namang alam dito sa ating bansa. Mag-iimbestiga sila. Tsaka lang sila magkakalam. Pero yung puso't damdamin ng bawat isang mamamayang Pilipino, hindi nila alam. So, ito po yung mga political propaganda po. Yun po ang aking sariling analisa dito. Political propaganda na talagang gusto nilang pabagsakin ang pamilya Duterte. Dahil may nagawa naman to guys eh. Alam natin yan, may nagawa talagang maganda sa ating bansa itong ating dating Pangulong Duterte, si Tatay Digong. Pero siyempre, yung mga kalaban sa politika, talagang pilit na iniyuyurakan, niyayapakan ang karapatan nila bilang isang residente dito sa ating inang bansang Pilipinas. Nakikita naman natin kung ano yung mga nangyayari. Parang talagang paninikil na sa aking sariling analisa, pagsusuri sa mga nangyayari sa palipalibot dito sa ating inang bansang Pilipinas. So, nakakalungkot po. Medyo may kasama ng gigil na talaga namang political propaganda na po ito. Siguro, yung iba na malapit sa kusina, kilala nyo kung sino kayo, kayo'y nasasaktan din kasi nakikinabang kayo eh. Nakikinabang kayo sa mga tax namin na ibinabayad ng isang bawat mamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. Nakikinabang kayo kasi malapit kayo sa kusina eh. So, kung nasasaktan kayo na nga yun. So, yun nga guys. So, itong tumindig to ang ating putihing kagalang-galang Mayor Baste ng Davao City na si Sebastian Duterte. Kaya, ewan ko ba, bakit ganito ang ating mga kapwa Pilipino dito sa ating bansa? Wala na silang kaligayahan. O gusto nila, sila lang ang mamamayagpag. Gusto kagaya nga ng sabi niya, yung template, nung panahon ng ating Marcos Sr., yun din ang ginagawa nilang template dito sa pangkasalukuyan. May pagkakaiba siya, pero malaking-malaki ang similarity. Gusto nilang manatili sa kanilang tungkulin. Aalisan na tayo ng karapatang mamili kung sino ang dapat mamuno sa ating bansang Pilipinas. Yun po ang nakakalungkot doon. Na sinusulong nila yung People's Initiative na maling-mali naman ang kanilang proseso doon sa People's Initiative, pilit pa rin nila na ginagawa at sinusulong. So, paninikil po ito. Ang Senado nga po, nagsalita na, hindi po pwede yan. Kasi sila, mawawalan din sila ng posisyon pagka yan nagtuloy-tuloy. Kasi, ang pwedeng magtatayo sila o magluluklok sila ng kanilang Prime Minister at yung mga kongresista sa aking pagsusuri lang po ito. At syempre, kung meron nang nakatayong Prime Minister, yung mga kongresista po ay kanyang ipoposisyon bilang isang assemblyman sa kanilang distrito. So nakakalungkot po. At ang kanilang mga termino ay unlimited. Wala na kasing eleksyon eh. Yun po ang masamang pwedeng mangyari sa mga susunod na kabanata patungkol dito sa People's Initiative. Kasi yung ibang ating kapwa Pilipino dito sa bansang Pilipinas, hindi nila alam kung ano yung People's Initiative eh. Hindi man lang ipinaliwanag sa kanila kung ano yung pinipirmahan nila. At di man meron pang perang mga ibinibigay
para pumirma lang. Yung mga ayu-ayuda na yan, yung mga ganon. So, nasaan na ang ating kalayaan bilang isang mamamayang Pilipino sa ating inang bansang Pilipinas? So, hindi na nakakalungkot to. Talagang may kasama ng gigil sa aking pag-aanalisa sa pangyayari sa kasalukuyan. So, sana magising na tayo, mga Pilipino. Magising na po tayo sa katotohanan na tayo po ay unti-unti nang nawawalan ng ating sari-sariling kasarinlan sa ating mga sari-sarili. So, yun. So, sana naman po, mamulat na po tayo sa katotohanan. Simula po nang ako'y bata hanggang sa lumaki, ganyan ang ganyan palagi. Palagi na lang sila ang nasusunod at hindi ang mamamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. Hanggang sa dumating itong ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, doon ako nakadama ng ginhawa sa buhay dahil marami siyang ginawa. Marami siyang ginawang makakabuti sa bawat isa sa atin dito sa bansang Pilipinas. Alam po natin yan. Aminin natin hindi, marami po siya nagawa. Hindi man 100%, hindi man perpekto, pero malaki ang naging pagbabago ng ating inang bansang Pilipinas. At tayo nakahinga-hinga ng maluwag nung panahon ng kanyang panunungkulan dito sa Pilipinas. So, yun nga po guys. So, panawagan ko po doon sa mga nagsusulong na yan ng People's Initiative, hindi po panahon ngayon dahil questionable po ang inyong panunungkulan. Questionable. Alam niyo yan sa inyong sarili. Questionable po yan ang inyong sinusulong, hindi po napapanahon. Kasi maraming tanong na hindi nasasagot at kayo'y tahimik lang. Alam naman namin yun eh. Kaming mga Pilipino na nanonood lang sa inyo. Alam namin ang nangyayari. Hindi po bobo ang mga Pilipino. Kami na tumutunghay lang, nanonood lang, at nag-aantay ng tunay na titindig sa mga kabalastugan ng mga corrupt officials ng ating gobyerno. So yun po guys, nakakalungkot lang po. Nakakalungkot na may kasamang gigil na. So, ito po ay sarili kong pagsusuri sa nangyayari sa palibot dito sa ating inang bansang Pilipinas. So, maraming salamat po guys sa inyong panunod ng aking mumunting YouTube channel, DIY KKB Informative. At sinasabi ni DIY KKB Informative, hindi pa po nababago ito. Nakamtan na natin ang simula at inaantay na lang natin ang wakas. Hindi po ito nagbabago. So, kailangang solusyonan ang mga bagay-bagay ay hindi kaaya-aya para sa paningin ng isang bawat isang mamamayang Pilipino dito sa ating bansang Pilipinas. So, maraming salamat po guys sa inyong panonood. See you on my next vlog.